ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang nakaranas na ng kilig. Ang pakiramdam na kiligin ay madalas na nagbibigay din ng saya at inspirasyon sa ating buhay. Ikaw kabarangay, kailan ka huling nakaramdam ng kilig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig ng Barangay LS. Ako nga pala si Denise, pero mas gusto ko pong tawagin niyo ako sa pangalang Denden. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa at aaminin ko na sa inyo na ako ay kabilang sa community ng LGBTQ. Simula noong nagkaisip ako, babae lang talaga ang nagugustuhan ko. Dumaan ako sa panahon ng pagkalito pero habang lumilipas sa mga taon, mas natututunan ko nang tanggapin at mahalin ang sarili ko. Papadudot mapalad ako dahil mula sa pagkabata tanggap ako ng pamilya ko. Wala silang pag-aalinlangan at suportado nila ako sa lahat ng mga desisyon ko. At ganon din naman ang mga kaibigan ko. Ni minsan ay hindi ako nakaranas ng diskriminasyon at panglalait sa kanila. At sa lahat ng kaibigan ko ay may isang kaibigan ako na talagang malapit sa puso ko. Walang iba kundi si Jordan, ang boy best friend ko. Nakasama ko na simula pa noong bata pa kami. Si Jordan ang tipo ng kaibigan na hindi nawawala sa tabi ko. Madalas kaming mag-inuman kapag wala akong trabaho at palagi niyang napapasaya ang araw ko. Minsan naiisip ko na baka sobrang tahimik at sobrang boring ng buhay ko kung wala si Jordan at ang mga biro niyang nakasanayan ko na. Isang gabi ay inaya ko siyang mag-inuman, gusto ko lang maglabas ng saloobin tungkol sa buhay kong medyo malungkot. Dahil ng mga panahong yon ay wala akong karelasyon, papadudot. Patay! Oh, Gusto mo magka-jowa, ano? Yung ba yung ibig mo sabihin? grabe ka naman. Nako! Di naman jowa. Gusto ko lang magkaroon ng crush. Crush lang. Yun lang. Bakit? Wala ka bang natitipuhan sa mga katrabaho mo? Mga nakakasalamuha mo? No offense na lang sa kanila, pero talagang wala eh. Oh, nakakatawa ba sa sinabi ko? Eto, Denden. May tatanong ako sa'yo pero sana ka magagalit Bakit? Ano ba kasi yun? Tsaka tawang-tawa ka dyan. Alam ko naman na kasi simulat sa pool pa lang, sa babae ka talaga nagkakagusto. Pero ni minsan ba, di ba sumagi dyan sa isip mo na subukan mo na makipagrelasyon sa mga lalaki? Loko ka? Aray! Uy! Grabe ka! Ba't mo ako binatukan? Nagtatanong lang eh. Ano ba naman kasing klaseng tanong yan? Na-curious lang ako. Baka mamaya nagkakagusto ka na pala sa lalaki tapos di mo man lang sinasabi sa akin. Dami na kaya nangyayari sa buhay mo na hindi ko alam dahil sobrang busy ka sa trabaho mo. Simula nung mga bata pa lang tayo, alam mo namang hindi ako nagkakagusto sa mga lalaki, di ba? Pero malay mo, bisexual ka pala, oh. Gusto mo ba batukan kita ulit, ha? Uy, grabe. Jordan, 30 years old na ako. Sa edad kong to, sa tingin mo ba hindi ko pa alam ang mga nangyayari sa akin? Relax. Yung puso mo. Wala naman kasing kwenta yung mga tinatanong mo sa akin eh.
Oh, ano na naman? May tatanong pa sana ako sa'yo pero huwag na nga lang. Baka mamaya, batukan mo na naman ako Sasabihin mo ba o babatukan ulit kita sa ulo? Oy. Sige na. Sasabihin ko na. May posibilidad ba na... Na ano? Hindi, wag na lang pala. Yaman na. Alam mo, hindi kita titigilan hanggat di mo sinasabi sa akin yung mga tanong mo na yan. Sige, may posibilidad ba na magkagusto ka sa akin? Alam mo, ikaw, lakas bakit? ng tama mo, no? Feeling ka rin no? Mana lang naman ako sa'yo Kung sa bagay. Cheers na nga lang! Yan, cheers na lang, Yay! cheers! Sobrang napagaan ni Jordan ang pakiramdam ko ng gabing yon. Nagpapasalamat pa ako na may trabaho ako. Pero minsan talaga ay nakakaranas din ako ng burnout, yung tipong paulit-ulit na ang ginagawa mo. Kaya naman kadalasan ay tinatawagan ko na lamang si Jordan para kahit papaano ay may aliw at saya sa araw ko. And fast forward, Papa Dudut. Sumali ako sa isang outreach event through work. Sobrang tuwa ko ng araw na yon kasi para bang nakapagpahinga ako sa mga usual kong ginagawa at nakaramdam ng kakaibang saya habang nakakatulong sa iba. Pero nang matapos na ang event at gabi na ay bumuhos ang napakalakas na ulan. At ang mas malala pa dyan ay halos lahat ng mga kakilala ko ay nakauwi na at kakaunti na lang ang naiwan sa venue. Kaya naman tinawagan ko si Jordan para magpasundo. Yun nga lang ay hindi sigurado kung makakarating siya. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ko inakala na makikilala ko si Leon. Isang volunteer sa outreach event na kinalaunan ay naging kaibigan ko rin, Papa Dudut. Ang lamig naman. Miss, pasensya ka na ha. Pero mukhang giniginaw ka kasi. Eto, sa'yo muna tong jacket ko. Naku, wag na. Hindi, huwag ka na mahiya. Sige na, tanggapin mo na. Sige, salamat. Nga pala, ako si Leon. Anong pangalan mo? Den na lang. Nice to meet you, Den. Nice to meet you, Leon. Kanina ka pa ba dito? Oo. Hindi mo ba ako napansin? Kasama ako sa mga tumulong dito sa outreach event. Volunteer din ako. Sorry pero hindi talaga kita napansin eh. Siguro sobrang busy ko lang kanina sa mga pinagagagawa ko kaya ganun. Sa bagay. Siya nga pala, maya-maya lang uwi na ako. Baka gusto mo sumabay sa akin. Ano ka ba naman? Nakakahiya no? Wag na. Huwag ka na mahiya. Maliit na bagay lang yun. Mukhang matatagalan pa tong ulan eh. At isa pa, lumalala na yung baha. Sige na, sumama ka na lang sa akin. Hindi naman ako kidnapper kung yun yung nakakala mo. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, ayoko nang makabala pa sa'yo. Huwag ka na mag-alala. Maluwag naman yung kotse ko para sa ating dalawa. Nox, yaman mo pala Uy! Hindi naman. Ako, ito naman napapahumble pa. Sige na nga. Pero may tatawagan lang ako saglit lang. Sige, dito lang muna ako sa tabi para bigyan ta ng privacy. Sige, salamat. Den. Jordan, asan ka na? Naku, pasensya ka na Sobrang lakas kasi ng ulan Huminto muna ako dito sa may waiting shed. Pasensya ka na, hindi kita nasabihan kagad kasi nakalimutan ko kasi na wala nga pala akong load kaya nintay ko na lang na tumawag ka. Pasensya na sorry talaga. Uy, ano ka ba? Ayos lang, no? Hindi ka pa naman siguro nakakalayo, no?
Hindi pa naman. Ba't mo natanong? May maghahatid na kasi sa akin sa bahay. Ha? Sino? Yung kasama ko dito sa outreach event. Sigurado ka? Oo naman, pero thank you pa rin ha. Tsaka pasensya ka na talaga sa abala. Tulad nung sinabi ko sa'yo kanina, babawi ako sa'yo, promise. Nako, siguraduhin mo lang ha. Mag-iingat ka pa uwi ha. Yok nga. Ito talaga nagawa pang magpatawa. Okay na, sige na, mag-iingat ako. Ikaw din ha. Tawagan mo ako tapos text mo ako pag nauwi ka na. Naku, wag na. Para saan pa? Hindi ka rin naman makakapag-reply. Alam mo, ikaw, samahan mo sa akin. Huwag mag-alala, magpapaload na ako mamaya. Sige na. Basta mag-iingat ka pa uwi ha. Bye. Leon? Sorry talaga, pinag-antay pa kita. Ayos lang yun. Hindi naman ako nagmamadali eh. Okay ka na ba? Oo, tara. Sige. Dandahan lang ha, baka madulas ka. Papadudot nung inabot sa akin ni Leon ang jacket niya ay may naramdaman akong kakaibang spark sa pagitan namin. Parang yung inspirasyon na matagal ko nang hinahanap ay bigla ko na lamang natagpuan ng lumapit at inabot ni Leon sa akin ang jacket niya. At mas lalo kong na-appreciate si Leon noong hinatid niya ako sa bahay at nag-abala pa siyang bumaba ng kotse para ihatid ako sa gate namin. Masasabi kong napaka-gentleman niya talaga at aaminin ko na kinilig ako noon. Pero sa kabilang banda ay naiinis din ako sa sarili ko kasi alam kong hindi ko nararamdaman ito, lalo na sa isang lalaki. Pero napaisip din ako na baka sobrang humanga lang talaga ako kay Leon dahil sa kabaitan niya. Posibleng yung spark na naramdaman ko ay hindi lang crush o kilig, kundi paghanga dahil sa tulong ng kabutihang ipinakita niya sa mga panahong akala ko ay walang tutulong. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkatapos ng gabing hinatid ako ni Leon sa bahay ay hindi na kami nagkaroon ng chance para magkausap pang muli. Nakalimutan rin naming pareho na magpalitan ng cellphone number. Noong sumunod na araw ay bumalik ako sa trabaho at sa routine kong boring at paulit-ulit. Pero isang gabi ay nagulat ako nang nakatanggap ako ng friend request sa Facebook. Nung una akala ko ay pinaglalaruan lamang ako ng mga mata ko pero hindi pala. Kasi habang tinititigan ko yung friend request na yon ay talagang ramdam ko kaagad ang kilig at excitement. At yung pakiramdam na magbabago na ang boring at paulit-ulit ko na routine sa buhay. Pero at the same time ay nakaramdam din ako ng kaba at pag-aalinlangan. Kasi sa buong buhay ko ay ngayon lamang ako nakakaramdam ng kaba at excitement na pinagsabay papadudot. Leon, hello. Paano mo naman nalaman o nahanap yung account ko? Pumunta kasi ako dun sa page ng outreach event na sinalihan natin. Tapos nakita ko, nakatag yung pangalan mo sa isang picture dun. Kaya yun, naisipan kitang i-stalk. Ganun ba? Nga pala, Leon, at thank you nga pala dun sa pag-atid mo sa akin dito sa bahay. Ano ka ba, maliit na bagay lang yun. Then may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sige, ano yun? Wiwirdohan ka ba sa akin? Kasi in-stalk kita sa yung profile mo. Ha? Hindi ah. Sa totoo lang, hindi ko naman kasi gawain mang stalk ng ganun eh. Pero talagang nanghihinayang ako kasi sana tinanong ko na lang kung ano yung account mo nun nung hinatid kita sa bahay nyo. Siguro nagulat ka nung nag-send ako sa'yo ng friend request, no? Yung totoo? Oo.
Kasi hindi ko naman lubos sa kalain na mahahanap mo pala tong account ko. Kaya kung may gusto kong ipahanap, tawagan mo lang ako. Magaling akong mag-imbestige. Ikaw talaga. Oh. Sige, huwag kang mag-alala. Kapag may gusto akong ipastok, ikaw ang una kong tatawagan. Asahan ko yan ha. Den nga pala, may gusto sana akong itanong sa'yo. Sige, ano yun? Minom ka ba? Ha? Oo naman. Libre ka ba sa sa Sabado? Oo. Bakit? Ayain sana kita uminom eh. Kung okay lang sa'yo, kasi gusto pa kita makilala. Sige ba? Ba't naman hindi? Ayos. Sige, may message na lang kita kung saan tayo magkikita. Sige, walang problema. Tawagan na lang kita ulit ha. May gagawin pa kasi ako dito sa bahay. Okay. See you. Bye, Den. Oh. May tumatawag ulit. Si Jordan? Hello, Den? Oh, Jordan. Kumusta? Napatawag ka? Gusto ko lang sana itanong kung sinong taya ngayong Sabado. Nga pala, Jordan. Pasensya ka na pero pass muna ako sa inuman session natin ngayong Sabado. Lo, bakit? May lakad kasi ako ngayong Sabado eh. Naku, nagpapakipot ka pa. Sige na nga, sagot ko na inuman natin. Wala kang babayaran. Kahit kailan napakakuripot mo talaga. Seryoso ako, Jordan. Hindi ako pwede. At hindi ko rin pwedeng i-cancel yung lakad ko ngayong weekend. Bakit naman? Nagkaya kasi ng dinner yung katrabaho ko ngayong Sabado. Sa susunod na linggo na lang tayo mag-inuman. Ayos lang ba? Ganun ba? Sige. Pasensya ka na talaga. Huwag ka mag-alala, babawi ako sa'yo. Hindi ka pa nga nakakabawi doon sa last time eh. Jordan naman, huwag ka naman magalit sa akin Di man ako nagagalit. Nagtatampo lang. Pero hindi, sige, okay lang. Sige na. Baka mamaya nakakabala pa ako sa'yo eh. Tawagan mo na lang ako pagka may time ka na. Aaminin ko na habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman at tumitibok na talaga ang puso ko para kay Leon. Hindi na siya basta kilig o paghanga lamang, talagang totoo na siya. Pero pilit ko pa rin pinipigilan kasi ayaw kong pangunahan ang sarili ko. At ayaw kong masira kung ano ang meron kami sa ngayon. Kaibigan ko si Leon, mabait siya, maalaga at hindi ko kayang samantalahin yung kabutihang palagi niyang ipinapakita sa akin. Araw-araw kaming nagte-text, papadudot at halos gabi-gabi kaming magkasama. Kung hindi kami gumagala, nagiinuman naman kami. At nang mga panahong yon ay mas dumalang na yung pagkikita namin ni Jordan. Kasi si Leon na kasi yung lagi kong kasama at siya na rin yung una kong iniisip tuwing gusto kong lumabas o may gusto akong kausap. Hanggang isang araw, niyaya ako ni Leon na pumunta sa mall. At syempre agad akong pumayag. Hindi ko naman akalaing bibili siya ng washing machine. Pero noong araw na yun ay doon ko napansin na medyo iba na rin ang tirada ni Leon Papadudut. Diyos ko naman, Leon. Hindi ko naman akalain na mapapabili ka ng washing machine dito sa mall nang wala sa oras. Di rin kasi practical kung palagi ako magpapalaundry. Kaya naisip ko na mas makakatipid ako kung may washing machine ako sa bahay, di ba? Pero talagang ngayon mo naisipan na bilhin yan, ha? Dapat ginawa mo to nung hindi pa sira yung kotse mo. Sorry naman, ngayon lang kasi sumagi sa isip ko na bumili ng washing machine eh. Hindi ka nauubusan ng dahilan, ano? Oh, ayan na yung elevator. Pagdasal mo na lang na hindi puno yan. Teka lang. Papansin ko ba medyo masungit ka ngayon ha? May problema ka ba? Wala to. Siguro napagod lang ako sa biyahe. Sigurado ka ha? Oo nga.
Atay, puno na naman. Ayos lang yan. May konting space pa naman. Wala ka na. Sige na nga. Aray, Oh. Leon. Teka lang, natatamaan mo na ulit yung braso ko eh. Ako, sorry. Dapat kasi pumayag ka kanina na masahihin ko yung braso mo eh. Huwag nga dito. Oh, dito na tayo sa sakayan. Maghanap ka na ng taxi para may uwi mo na yung washing machine mo na nagmumukhang napanalunan mo sa raffle. Sandali lang. Den. Usap muna nga tayo. Ano ba kasing problema ha? Ka ba nagkakaganyan? Parang bilis uminit ng ulo mo ngayon. Paano ba naman kasi? Nung niyaya mo akong mag-mall, hindi ko naman akalain na bibili ka pala ng washing machine. At tulad nga nung sinabi ko, dapat noon mo pa ginawa yan nung wala pa sa talyer yung kotse mo. Kaya itutuloy ngayon, nadamay pa ako sa kalokohan mo. Kumalma ka na muna, hindi ka naman ganyan eh. At isa pa, bakit ba issue bigla sa'yo yung pagbili ko ng washing machine? Kanina pa kasi ako naaalibadbaran dyan sa washing machine mo na yan. Tsaka intindihin mo rin naman ako, no? Ang sikip-sikip sa PUV kanina, tapos ganito rin sa elevator. Kanina pa tayo pinagdidikit na parang sardinas. Pakiramdam ko nga parang mamamagana tong braso ko eh. Sorry na, Den. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. At minasahi ko na yung braso mo eh. Wag na, baka mamaya lumala lang to. Sorry na. Sige, paano ba ako makakabawi? Gusto mong bumawi? Ba, syempre naman. Sabihin mo lang gagawin ko kahit ano. O sige, maghanap ka na ng taxi para may uwi mo na yung washing machine mo. Nang sa ganun eh, makabawi ka na sa akin at matapos na tong kalokohan na to. Alam mo, magtatampo na talaga tong washing machine sa'yo. Eh di magtampo siya. Diyan ka na nga. Uy, teka! Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Ano ka ba naman? Dito ka lang. Sumabay ka na sa akin. Dadaan na kita sa inyo. Wag na. Ayoko makasabay ang washing machine na yun sa taxi. Ikaw bahala. Basta text mo lang ako pag nakauwi ka na. Para saan pa? Ano kita, jowa? Grabe ka naman. Mamalasakit lang ako sa'yo eh. Uuwi na ako. Aiwan na nga kita dyan. Bye! Muntika na po talaga ako noong araw na yon at wala na po talagang kinalaman yung washing machine kung bakit medyo napikon ako noong araw na pumunta kami sa mall. Ang totoo po niyan ay sobrang kating-kating na akong sabihin kay Leon yung totoong dahilan kung bakit ako sumabog sa galit at inis noon. Pero hindi ko magawa at hindi ko masabi sa kanya na naiirita ako. Kasi habang tumatagal ay pakiramdam ko ay parang mas pinaglalaruan ako ng tadhana. Yung simpleng lakad namin, yung simpleng biru-biru niya sa akin ay pinapayanig niya ang puso ko. At minsan ay hindi ko maiwasang isipin kung may nararamdaman din ba si Leon para sa akin o ako lang itong umaasa. Kasi nung araw na pumunta kami sa mall, hindi lang braso ko ang natamaan. Kung hindi pati na rin ang puso ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas sa mga araw at mas pinili ko na lamang na mag-isa at libangin ang sarili ko sa iba't ibang bagay. Nagja-jogging ako, nagtitenis at kung ano-ano pa. Ginawa ko na ang lahat para makalimutan ko yung nararamdaman ko para kay Leon. Naaasar ako kasi sa buong buhay ko ay babae lang talaga ang nakakaakit sa akin. Pero biglang nagbago ang lahat ng yon dahil kay Leon. At mas lalo lamang akong nahihirapan tuwing nagpaparamdam siya sa messenger. Paminsan-minsan nagsisend siya ng mga love quotes at tuwing ginagawa niya yon ay kinikilig ako. Pero kasabay noon, gusto ko rin siyang sapakin sa muka kasi feeling ko ay para akong tinutukso at pinaglalaruan. Pero papadudot ang hindi ko lubos akalain ay bibigyan pa pala ako ng tadhana ng isa pang pagkakataon para magpakatotoo sa sarili ko. At lalong-lalo na sa nararamdaman ko noong binisita ako ni Leon sa bahay ko.
Leon, Uy, Denden, kumusta ka na? ayos lang ako. Teka lang, anong ginagawa mo dito? Huwag ka sana magalit sa sasabihin ko ha. Pero nitong mga nakaraang linggo, napapansin ko na kasi yung parang panlalamig mo sa akin. Paano mo naman nasabi yan? Kasi madalang ka na mag-reply sa mga chat ko. Tapos di na tayo lumalabas-labas ng madalas tulad nung dati. Tigilan mo na nga yan, kakaisip mo ng kung ano-ano. Busy lang ako kasi nagsusports na ako. Sports? Kung gano'n naman pala, ba't di mo na lang sinabi sa akin? Eh, bakit ko naman kailangang sabihin sa'yo? Jowa ba kita? Hindi. Pero ano? Anong pero? Pero kung pagbibigyan mo ako, willing ako maging jowa mo. Anong sinabi mo? Denden, aamin na ako sa'yo ha. Mahal kita. Kaya nasasaktan ako tuwing naiisip ko na parang iniiwasan mo ako. Leon, Alam mo, simulat sa pool pa lang, barkada o magkaibigan, isa lang talaga turingan natin sa isa't isa. Pero maniwala ka sa akin. Sinubukan ko naman pigilan yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Kaya lang habang tumatagal, mas lalo lang ako nahihirapan. Oh, ba't ka tahimik? Wala ka man lang sasabihin? Leon, sa tingin ko kasi, mahal na rin kita eh. Ha? Ano nga ulit yung sinabi mo? Yun na nga yung nakakainis dun eh. Hindi ka naman gwapo. Tapos hindi ka rin katangkaran. Pero, nakuha mo yung loob ko eh. Seryoso ka ba? Alam mo, di ko alam kung matutuwa o malulungkot ako sa sinabi mo eh. Ang sakit kasi nung hindi ako gwapo tapos di rin ako katangkaran. Sana pala binastid mo na lang ako. Ito naman. Pero, aaminin ko na medyo nakukyutan ako sa'yo. At alam mo ba kung ano yung pinaka nakakaasar sa lahat? Yung tomboy ako, pero napamahal na ako sa'yo. Teka lang. Tomboy ka? Oo. Bakit? May problema ka ba doon? Huwag mo sabihin homophobic ka, Leon. Huh? Ay, naku, sinasabi ko sa'yo ha. Hindi naman sa ganun. Eh, kung gano'n naman pala, ba't ka natatawa dyan? Hindi. Kasi daig ko pa yung gwapo at matangkad sa nangyayari sa atin ngayon. Alain mo yun? Tomboy ka pala? Tapos nahulog ka sa bitag ko? Sa madaling salita ay nagkaaminan kami ni Leon at hindi na rin ako nagpakipot pa. Kalaunan ay nagsabihan na rin kami ng I love you. At aminin ko po na sobrang gumaan ang pakiramdam ko noong nagkaaminan kami ni Leon. Grabe, parang teleserye ang kwento ng aming love story at habang sinusulat ko po ito ay hindi ko pa rin makalimutan ang bawat sandali. Napagtanto ko rin sa naging karanasan ko na minsan ay hindi mo pinipili kung sino ang mamahalin mo. Pero ramdam mo kung sino yung ligtas mahalin. At para sa akin ay si Leon po ang taong yon. Mas lalo rin naging masaya ang buhay ko dahil naging mabuting magkaibigan na rin si Leon at si Jordan. At paminsan-minsan ay nagiinuman pa kaming tatlo at tuwing nagkakasama kami ni Jordan at Leon, nagiging reminder yon sa akin ng tunay na pag-ibig at pagkakaibigan ay walang hangganan. Sa katunayan nga Papadudod ay hindi ko pa rin nakakalimutan yung unang beses na nakainuman namin si Jordan at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa relasyon namin ni Leon. Leon, Denden, di na ako magpapaka-plastic dediretsahin ko na kayo. Nung una, meaning ko, medyo nasaktan ako kasi akala ko may bago ka ng best friend, Denden eh. Pasensya ka na kung medyo okay pakinggan to pero
Akala ko talaga pinalitan mo na ako eh. Lo, huwag kang mag-isip ng ganyan. Siguro nga may mga panahon na hindi na tayo masyadong nakakapag-usap. Pero hindi ibig sabihin nun, kinalimutan na kita. Ito tatandaan mo, Jordan. Forever boy best friend na kita. At wala nang makakapagpabago nun. Kaya huwag ka nang magtatampo, okay? Ayos ba yon? Ayos na ayos sa akin yun. Pero teka lang, paano tong si Leon? Ibig bang sabihin nito, pangalawa lang siya sa buhay mo? Aray ko naman. Ang totoo niyan, Jordan. Kaya ka namin niyayang makipag-inuman kasi, Kasi ano? Kasi may gusto kaming aminin sa'yo. At since alam ni Leon na ikaw yung boy best friend ko, gusto namin na ikaw yung unang makaalam tungkol dun sa sasabihin namin. Alam nyo, kinakabahan ako dyan sa ginagawa at sinasabi niyong dalawa. Baka mamaya may ginasasangkutan kayong kalokohan ha. Ayoko madamay dyan. Tumigil ka nga. Patapusin mo nga kasi muna ako. Sige na, sabihin mo na kasi sa kanya. Sige. Jordan, kami na ni Leon. Ha? Ano? Oo, totoo yung sinasabi ng best friend mo, pre. Kami na. Okay. Alam ko na. Prank to, no? Sira, di ka namin pinaprank, no? Totoo nga. Alam kong mahirap paniwalaan, pero gano'n naman talaga siguro kapag na-in-love ka, di ba? Ika nga, love doesn't have to make sense. It only has to make you feel something. Oh, di ba? Uy, pre, ayos ka lang. Para ka namang sira eh. Ba't ka umiiyak dyan, Jordan? Hindi. Masaya lang ako kasi nakahanap ka na ng magmamahal sa'yo kahit ang hirap-hirap mong mahalin. Sira ulo ka pala eh. Ito naman, biro lang, pero seryoso. Masaya talaga ako para sa inyo, Den. At Leon, ito lang sasabihin ko sa iyo kaya makinig ka. Pag itong best friend ko sinaktan mo, black eye ka sa akin. Kakaintindihan tayo, pre? Ako, hindi mangyayari yun. Kasi mahal na mahal ko tong si Denden. Oh. Ba? Mahal na mahal din kita, Leon. Yun, no? Nga pala, salamat sa inyo kasi ako yung unang taong pinagkatiwalaan nyo tsaka sinabihan nyo tungkol sa relasyon nyo. Siyempre naman, pre. Mahal na mahal ka kaya nitong best friend mo. Hoy, mga artistahing walang bayad. Tigil-tigilan nyo na nga yung kakadrama nyo. Tuloy na yung inuman. Cheers! Yan! Cheers! Sobra talaga po ako nagpapasalamat sa lahat ng blessings na binibigay sa akin ni Lord. Biniyayaan niya ako ng isang napakabait na best friend at isang sobrang mapagmahal na asawa. At sa totoo lang ay hindi ko ine-expect na dito hahantong ang buhay ko. Hindi man naging perpekto ang mga pinagdaanan ko sa buhay, pero napatunayan ko na may plano talaga ang Diyos para sa atin. Kaya naman sa lahat ng mga nakikinig na feeling nila ay sawi sila sa pag-ibig o parang paikot-ikot na lamang ang takbo ng buhay. Ang masasabi ko lang ay huwag kayong bibitaw at minsan bigla na lang iikot ang mundo ninyo sa direksyong hindi nyo ine-expect. At doon ninyo mararamdaman na may purpose pala ang lahat. Manalig lang kayo sa Diyos. Maraming salamat po sa pagbibigay ng plataforma para ibahagi ang love story ko. Sana po ay naging inspirasyon din po kahit na konti ang inyong forever kapuso at kabarangay, Den. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.